Hi, welcome to another episode of Craft. Welcome to another episode of Snap on Crumb Society. Yes. So, on this episode again of Craft, Snap. Ever wondered why your Gen Z cousin would rather spend 200 pesos on a fancy coffee than buy tinapay for the whole barkada? Yeah. Yung 200 din nangaabot yun sa buong barkada kasi. Uy, latte mo ba yan? O kaya instant coffee lang? Latte lang pala. Such simple. Parang instant coffee not even an option kapag nasa social status level ka na ng Pag cloud chasing, pagkakape. social climbing. We can say. Bakit sobrang big deal ng kape sa Pilipinas? Ang una, init dito. Parang naging entrance ticket siya sa Cool Kids Club. Which, yeah. Frankly, I don't get. Nagsasaksak lang ako ng computer sa Starbucks. Nakiki-charge. Oo. Or kung totoong kupal ka, dadala ka ng desktop parang iMac. Tapos ka na magtatrabaho. Kaya ako nga, nasubukan ko na walang ibang establishmento na bukas dun sa mall na yun, ng oras na yun, kundi yung Starbucks. Pero, pupong-pupo na ako. Kasi from Rizal to Alabang ang biyahe. Kaso wala, may code yung banyo. So kailangan ko pa maghintay sa linya bago makapuk. At bumili ng... Bumili ka ba ng apple juice? Yeah. Diba? Bakit ganun? Sa inyo ba yung type ng mall? But today we're deep diving at matututo tayo bakit yung Starbucks o yung Coffee Bean or yung siguro call out na namin yung bagong which we like honestly, yung Seattle's Best Coffee sa tapat ng Kala ko Zeus. sa Seattle's Best Coffee. Di lang basta kape, social status na. Correct. At syempre, may mga kwento tayo from real peeps that we found on Reddit. Mga ano naman real peeps from ano. Ay, hindi ba totoong tao sa Reddit? Let's call them chat. So we picked up some chat from chat. Pili ko mga millennials yan, mga Gen Z at mga kahit yung mga hindi kape fan. Pero maunawaan natin kung bakit ganito kalupit ang coffee culture sa Pilipinas given the temperature. So let's take it from Chill Pandesal. Nag-upgrade na naman tayo to usernames apparently Crumb Entertainment Corporate. Natakot yung mga tao. Natakot ulit. Sobrang curious lang ako, sabi ni Chill Pandesal, kasi I'm 21, college student, at halos araw-araw kami ng friends ko mag Starbucks or Coffee Bean. Sounds like my former office mate. Kahit medyo mahal. Parang it's not just about the coffee, it's also about the social vibe. It's about yung social vibe, no? Bakit kaya ganun? Why do so many people like us choose these branded cafes over the cheaper local kapehan? Parang may feeling na it shows something about who we are or where we belong. Actually, hindi siya exclusive in my opinion to the international brands. If you visit yung mga other local coffee brands, I guess this will be discussed in a further episode. There are local coffee brands that like to upcharge kasi alam nila saan nakukuha yung beans, sila yung gumagawa ng grind. There's intention to everything they do, from the coarseness or sa pino ng grind. Pero yung pinuntahan niya natin dyan, di ba? Hindi na po na sasabihin. Baka or yung pinifrequent ng dati kong office mate who I won't tell at natin yun. Pero ang point ko din, parang I get na it's a communal thing. Pero a bunch of times, I feel like it's a social status thing. Kasi ba't mo pinipicturean yung kape? Like every angle kinukuha mo. Tapos kinukuha mo din yung kinukuha mo din yung bigay ng pera sa sukli. Sa isip ko lang naman, ano ba yan? Ba't pa natin pinagmamayabang yung what should be a band-aid to our usual problems of working or staying awake? But experience pa yung kape. Although I get it, beverages and food are experiences. Di ba may nagtampo pa nga na namali yung sulat ng pangalan niya? You have lost your loyal customer na nabigyan ng airtime. Pero ang point being dito, yes, it's becoming too much of a social status. And it's not even limited kay bigger chain brands. Even the smaller independent brands nagiging social status. Oh, I got coffee from here kasi they know where they get their beans. Or pag may hawak ka na Starbucks ka,
shop. Oh. Na habang nagtatrabaho ka, gaganong-ganong ka. Yes. Parang very well off ang dating. Honestly, I've been to enough local cafes. I mean, support local businesses, pero come on guys, but pati local cafes nagiging social status. Dahil alam lang nila ano yung blend ng bean. I get it. It's like knowing where your giniling comes from. SNR or SM. Pero parang ginagawa na nating masyadong pang clout chasing, I guess. Siguro gusto lang namin sabihin, with this first question, it's okay to go to a coffee shop and if you're waiting for someone or you want to get away from home because there's something happening at home or it's the millennial Gen Z version of going to a bar. Hindi kasi hindi na tayo mas safer, mas healthier way of version. I don't know about healthy kung nakakaano ka pa, pero sige. Question number 2 from Jack Prox 1. Hi RG and bakit kulang kinalimutan si Stephen. I'm 32. Good job. 30 lang ako. Working sa office. At napansin ko how coffee drinking is really a big thing now. Yes, you know how late we stay up nowadays? More than just pampagising. Okay, gets. Alam niya naman pala. Naalala ko noon, medyo iba ang vibe sa kape dito compared sa ibang bansa. Yeah. Paano pa naging parte ng Filipino culture tong siya ang magulo ko. Sorry, ako na yung nagulan. Paano ba naging part ng Filipino culture to na ang kape parang simbolo ng status? Okay, gets ko na. Global influence ba to or something talaga sa atin? Tsaka ba't mas ramdam to sa millennials at Gen Z? Kasi unang-una, millennials and Gen Z invented doom scrolling. So, for people older than that batch, it's yung part na puro ganito lang kami. Scroll. Doom scrolling. Wala lang himatayin ka. Hindi naman doom scrolling ang focal point ko dito. Ang point is, we grew up around social media. Or yung sa mga millennials, they watched it at its infancy. Yeah. And got into it. Kaya sobrang naging status symbol ang, kape. Actually, madaming things naman going to concerts, eating a certain cuisine, type of cuisine. Yun yung pagdadala ng flask Oh, diba? Stanley Cup or Hydro Flask? Or pour Aqua Flask. Oo, kaya sabi ko nga, diba dati, ang trend lang sa tubig is magkalog ka ng lumang sito, lagyan mo refillan mo ng mineral water. Yun na yun. That's your water jar. Tapos yung kape dati, instant coffee lang. Pipili ka, Nescafe, Kopi ko, Sanmig. Diba? Yeah. Pipili ka lang. That's all the craze back then. Tapos yung importante lang dati, may smartphone ka ba o wala. Na yun, importante, naka-nothing phone ka ba? Ay, naka-iPhone ka ba? Ay, naka-Samsung ka ba? Ganun. Folding ba yun? It goes with coffee. Ay, yak. Mahilig ka pala sa medium roast. Gusto ko darker roast Gusto ko light roast. So to speak, parang siya, influence of everything you see. You wanna try everything you see. You could, totoo lang, it's us, it's the insatiable human, the insatiable human urge to copy and to chase clout. Ganun. Totoo lang. Yeah. Kaya ganun. This is a restaurant brand pero can be used in describe something. Single origin food. Sinurse ko yung pork ko from Bataan. Ganun. Or I sourced it all the way from Venezuela. Yung coffee beans ko. Ganun. Hindi lang naman sa coffee. It's just that talagang may urge tayo to pagyabang, and unfortunately dahil mahilig tayo magkopya-kopya and we have social media, kumalat na sa atin. You wanna ride the trend. Kaya guys, please stop. Kape lang yan. At taga-charge lang ng laptop mo yung Starbucks. Masarap kaya magkape rin sa bahay. Yung 2 kopi ko. If you want communal, Tapos lagyan mo ng yelo. Do it the way I'm gonna sound old, pero do it the way the Gen Xers did. yung magkape lang kayo doon lang sa harap ng bahay nyo. Tas yun lang, tas pandesal. Yeah, ganun. Question 3, si Kape Queen. Hi, hindi na niya nakalimutan. Hi Stephen and RG. I'm 26, a content creator. Hello din. And I love posting my coffee runs on social media. May naalala ako. Sorry. Yan yung naalala ko. Could this be her? Huh? Could this be her? I don't know if it's her, but sure. Okay.
Pero minsan I wonder sa sobra ba yung focus ng mga Gen Z at millennials sa branded coffee kasi gusto lang namin magpakita ng lifestyle or talagang gusto namin yung kape. I'd ask the same thing. Paano ba naging way ito para may pakita yung social status namin lalo na sa social media? Parang hindi lang yan parang hindi na lang siya basta inumin, di ba? Pwede ba ako mag-share? Oh, please. Hindi, kasi naalala ko nung panahon ko. Siguro mga before or during high school. Bago pa magkaroon ng Starbucks dito sa Rizal. On trend na yan lagi. But usually, you hear yung Starbucks or Coffee Bean, usually you hear that on TV. You hear that from people who attend events at Alabang or at Makati. At hindi sa mga coffee shop yun. Coffee, mga coffee, mga lunch yun. Yeah. Specially coordinated events. Yeah. Not even the coffee shop. So parang nagkaroon ng thinking na ang kape, or kapag kumain ako dito sa isa, it's just like phone, sabi mo nga kanina. If you have an iPhone, nakakaangat-angat ka sa buhay. Pero pag ang telepono mo ay Cherry Mobile, or ano yung isa? My Phone. Yung Jesus phone yung naalala ko. Di ba mayroong My Phone na may Christian phone. Mahirap ka. Mga ganun na, well, that is what we call marketing. But in reality, coffee is coffee. And as for you, siguro, masasabi ko dito sa nagtatanong na to is, yes. Social status ba siya? Tingin ko, social status siya. But for Gen Zs okay, let's specify on Gen Zs. For Gen Zs, I would understand na it would be a communal space. Kasi lalo na 'di ba sobrang enclosed ka sa sarili mong mundo sa iyong cellphone. What if gusto mo lumabas? Gusto mo punta? Sa States, may distilleries. You can smoke pot with... sorry. Sensor na lang yun. You can smoke pot with people. That's communal. You can eat with people. That's communal. Punta ka sa IHOP. Punta ka sa Outback. Coffee is the same thing. Pero unfortunately, with the rise of social media and the fact na Pinoy tayo and you like to show off the innate irresistible urge to show off yung pinagagastusan natin. Yes, nagiging social status na yung kape, unfortunately. When most of the time, it's just a consumable. It's a band-aid nga to staying awake. If you don't really enjoy coffee for what it is, it's a band-aid for staying awake. Ano yan yung, let's say, coffee shops are a safe space. Pag uuwi ka sa gabi, or mag-aaral ka, gusto mo tahimik, coffee shop. Siguro, relatively mas peaceful compared to where they come from. I would understand that. But what I don't understand most of the time is people na, kulang na nga yung pambaon mo eh. Meron ako naririnig ng mga storya. Papasok siya ng eskwela, hindi siya kakain ng lunch, hindi kakain ng snack, whatever. Hanggang nagka-ulcer siya. Bakit? Tinitipid niya yung baon niya para makapag-Starbucks. So, is that a healthy way or what? Hindi, di ba? It's more of social status so that you can hold a cup of Starbucks and say na nakakain ako dito. Nothing wrong with want to try new things. Or to show it off kasi baka nga bihira ka lang magpakita. Yeah. Or kunwari, parang gusto mo kumain sa isang restaurant na mahal or gusto mo matulog sa hotel na mahal. Okay, go ahead. Pero kung nakatali na yung identity mo doon. Oo, na parang ginawa mo ng residensya mo yun. Parang iba na yata. Time to look. Also, rant lang, there's a coffee shop sa Tordesillas sa Legazpi. Yung katabi niya. Nag-order lang ng kape. 6 na magkakaibigan. Like, they were super cute, mind you, and they had cosplay and whatever. Ginaganto yung kape. Anong ginagawa? Picture. Video. Oh my gosh, guys, kumain lang kayo! Ay nako, there's this coffee shop na nirant ng mga kasi nagba-Bible study. Of course. May pinakita kong reel sa kanya. Kung sino pa mga Kristiyano, sila pa yung makakapalang mukha! Ginanon ng coffee shop kasi they stayed for hours, paid siguro 500 pesos worth of coffee. Tapos binadmouth kasi binadto. Di daw masarap. Madumi daw, mga ganun. Pero sila yung nagtagal.
Inoccupy nila yung buong shop. Binadshot yung coffee shop pero paid 500 yung kuryente. Walang maka-order. Hindi ko na malaling specifics kasi it's been months na. Pero then again, nakakapal ng mukha ninyo. Yan yung sinasabi natin na okay, communal. Pero that's taking communal too far. Communal toilet na siya. Sumobra naman yan. Sumobra naman. Baka masama yung lasa kasi nasunog yung beans nyo kakahintay dun. Anyway, I'm not gonna call out any more of that. Kaya anyway, that's it for today's episode. I'm RG. And I'm Stephen, and we'll see you again next time. Bye-bye!